Hi guys! Ito na ang nigawa na dyan kanina guys. Oh. Grabe. For almost 2 hours, I think. Because what time is it? Oo. Ito oh, grabe pala talaga maggamot itong malunggay. No? Baka magtataka kayo ha, bakit namin pinutol itong napakalaking malunggay dito. Kasi nagkukos na kasi siya ng shade dito sa ating mga bagong itatanim na prutas. So 'di ba naalala ninyo, may binili tayo na peach, longgan, at saka lemon. So dito kasi natin sila ilalagay. So sobrang laki ng malunggay. So natatabunan ng araw. So kailangan kasi nila ng 100% full sunlight. So kailangan i-let go natin tong malunggay. Pero huwag kayong mag-alala dahil may panibago naman tayong malunggay nandoon sa kabila ng bahay. Magiging ganito din yun kalaki guys in the next few years. So huwag kayong mag-alala. May panibagong papalit naman dito. Ayan. So lilinisin ko rin yan dyan guys dahil maglalagay din ako ng iba't ibang prutas like langka. At kung ano-ano pa guys na prutas na kagaya sa probinsya sa Pinas. Gusto ko talaga magkaroon ng maraming prutas dito sa aming bakuran. Papagandahin natin ito guys sa abot ng ating makakaya. So kailangan talaga nito ng masinsinang pagtatrabaho. Ayan. So dyan talaga ang dito, magaling. Naipakita ko na ata sa vlog ko noong nakaraan yung guava natin. Ayan, nakapagtanim na rin tayo ng guava. Siguro mga 2 years pa yan bago mamunga guys. You sure it will not grow back? 100%. Okay. Grabe pala talaga manggamot ang malunggay guys. As in, yung mga nakikita nyo dyan sa paligid niyan, punong-puno ng gamot. Or ano ba sa Tagalog ng gamot? Ugat, no? Punong-puno ng ugat ng malunggay. As in. Pero sabi ni Jan, hindi naman daw yung tuturok ulit or ang tawag dyan? Ang hirap mag-Tagalog guys. Hindi naman daw yun tutubo ulit yung mga ugat ng malunggay. Kaya binabalik ko lang yung lupa dito sa malaking bangag. Eto na nga pala guys yung soil at fertilizer na binili natin noong nakaraan. Naalala nyo pa ba? Kapag nagtatanim nga tayo ng bagong punong prutas sa ating bakuran, mahalagang lagyan muna natin ng lupa na may halong pataba o fertilizer. Dahil nagbibigay ito ng sapat na nutrisyon para sa mga ugat ng halaman, lalo na sa mga unang linggo ng pagtubo. Nakakatulong din ito para maging malusog, mabilis lumaki, at mamunga ng mas masagana ang ating mga tanim. Kaya kayo, kung may plano kayo na magtanim ng mga prutas sa inyong bakuran, siguraduhing handa ang lupa. May tamang halong pataba, buhangin, or compost. Ayan, may compost din kami eh. At ito lang ang sekreto sa masaganang ani sa sariling bakuran. O, 'di ba? Gawin niyo na rin guys itong tips na binigay ko sa inyo para magkaroon kayo ng masaganang prutas in the future. Ayan, kailangan lang i-mix natin mabuti yan. Dito natin itatanim ang lemon guys. Tignan nyo guys, may mga nabubunot pa rin akong mga ugat ng malunggay. Tinulungan ko na rin pala si Jan na maghukay guys kasi kanina pa yan siya nagtatrabaho dito sa ating bakuran. Alam kong pagod na yan siya. Guys. Ayan, so nailagay na natin yung lemon ngayon. Sa isigkakilid nito, lagyan natin siya ng yung soil na minix natin kanina with fertilizer. Ayan, so malapit nang matapos guys. Alam mo kapag nagtutulungan talaga ang mag-asawa, mabilis mapadali ang trabaho. Nagtatanim kami ng lemon no, dito sa aming bakuran dahil alam nyo naman sa panahon ngayon, mahal na ang mga bilihin. Kaya mas practical talaga na magtanim ka na lang ng sarili mong lemon sa iyong bakuran. Bukod pa doon, araw-araw naman namin talaga itong ginagamit, ang lemon. As in, gamit sa amin ito. Nilalagay namin sa tubig kasi mas may magandang benepisyo ito eh. Hinahalo namin sa mga lutuin at sa mga sausawan, sa juice at kung ano-ano pa. Kaya imbes na bumili, mas mabuti nang may sarili kang tanim. Sariwa na, tipid pa. In Jesus' name we pray. Amen.
For sure, tutubo yan eh. May protection tayo dyan sa investment natin eh. Nilagyan. Pero alam nyo ba dito, ngayon ko lang nalaman na pwede mo palang i-keep yung receipt. Kasi dito pala sa Amerika, pwede mo pala itong i-return. Yung mga nabibili mo guys na mga prutas, kapag hindi yan mabuhay guys, within 90 days daw, pwede mo daw yan siyang ibalik sa store. Dito natin malalaman. Kaya tinago ko talaga yung mga receipt guys dahil gusto kong maniwala, hindi pa naman ako nakatry na magbalik ng mga ano guys. Uy, may mga hindi naman nakasurvive before pero hindi man namin binalik. Parang hindi ko man ugali ng ganyan. Pero legal daw talaga yan dito sa Amerika guys. Na kapag bumili ka ng isang bagay, for example, ganito, at kapag hindi daw mabuhay, pwede mo siyang ibalik at papalitan nila. O, tignan natin. I thought we were gonna go here. At dito naman natin ilalagay guys yung peach na prutas. Pero tatanggalin lang natin guys itong isang papaya. Ayan, so i-plaster na natin guys yung peach natin. Lalagyan lang natin itong mix ng soil at saka fertilizer sa palibot. Wow! Sobrang nakakapagod talaga ang araw na ito guys. Pero at least no, may nagawa tayo sa araw na ito. Alam mo, nagwi-wish talaga ako na sana magkaroon ito ng maraming bunga in the future. At marami pa tayong naka-line up na mga prutas na itatanim natin dito sa ating garden guys. Pagagandahin natin ito sa abot ng ating makakaya. Nag-iisip nga ako ng langka eh. Siguro aalis kami mamaya kasi mayroong nursery pala yung kaibigan ni John. Nagbebenta daw sila ng maraming mga gulay, mga prutas. So tignan natin. Alright. 2 down. 1 to go. Yan na guys. Bubon niya guys. Ayan, dalawa na yung natapos natin. Ang peach natin at saka lemon. Meron pa tayong longgan. But we will do that later. Magbe-break time muna kami. Pakain muna kami ni John. Ako lang pala. Hindi kasi kumakain si John ng breakfast guys. Nagpa-fasting kasi yan siya. Yung first meal niya is mga alas 3, mga alas 4. Ganyan yung first meal niya. Ako 3 times a day talaga akong kumakain. Lalo na pag ganitong pagod na pagod ako. Ay, gutom na talaga ako. Sana may natira pang bahaw, no? Ayan, so may nakita ako dito na bago guys. O, ito, mame. Ayan, mame sapote. And then meron din tayo ditong cherry. Lumabas lang pala kami ni John guys dahil kulang yung soil namin at saka fertilizer. May nakita ko mga prutas dito. Ano yung mame? Yung drawing na nakalagay kasi sa kanyang tag is para siyang yung sa probinsya natin, para siyang chiko. Parang ganun yung style niya. Tapos sabi ko kay John, baka pwede tayong magtanim ng ganito sa likod ng bahay natin. Sabi ni John, ay ayoko niyan kasi yan siya kapag nahulog daw yung mga prutas parang marumi ba sa paligid. So sabi niya kung ikaw ba ang maglilinis ng paligid all the time, palagi ka namang umuwi ng Pilipinas. Ako na naman ang maglilinis niyan. Kaya sabi ko, sige, parang hindi na lang ako nag-agree din sa kay John na magtanim ng chiko. May mga iba't ibang prutas pa akong mga nakikita dito kagaya ng berries. May nakita akong cherry. Tapos sabi ni John, hindi daw practical yung cherry. Tapos naghahanap ako ng langka. Wala man ako nakitang langka dito sa Home Depot. Tapos sakto, may nursery yung kaibigan namin. Baka pupunta kami mamayang hapon. Ayan, so asa na yun si John? Ayan na. Bumibili lang siya guys I think bumibili din siya ng mulch. Mahilig talaga maglagay-lagay ng mulch si John sa aming paligid ng bahay. Yan ilang mulch na naman kaya ang kanyang bibilhin ngayon.
Dito kami sa Home Depot, madalas bumibili ng mulch dahil tag $4 and something lang ang kanilang per bag dito. Sa ibang store kasi is nasa mga $5 kapin. Ito siya guys. Naglalagay kami ng mulch sa paligid ng bahay namin kasi very balason kasi, very sandy. No, ang kind of lupa sa bahay namin. So kapag naglalakad-lakad kami ni John, talagang yung maninikit talaga siya sa sapatos namin ba or sa tsinelas namin, madadala sa bahay. Pero pag may mulch, ayan, maiiwasan yung pagdikit ng mga sand sa ating mga slippers. Naghahanap din si John guys ng pang-spray sa mga dahon ng ating mga prutas kasi yung iba kinakain siya ng mga bugs guys. Kaya sabi ni John, naghanap siya ng mga pesticides dito na makatulong para ma-prevent yung pagkasira ng mga dahon ng ating mga prutas at gulay. Ayan, so okay na. Magbabayad na tayo guys. Magkano na naman kaya ang mababayaran natin ito? Like it's been here a long time. I don't see a big selection of fertilizer here. Hello. I don't remember how many I got though. 6 of those. Huwag na tayong umalis ng bahay guys kasi naka $110 tayo ngayon. Ayan, tignan mo si John oh. $110. Oh, grabe talaga. Hindi na kami lalabas ng bahay guys. Sa tuwing lumalabas kasi talaga kami ng bahay ni John, napapagastos talaga kami. Kaya sabi namin, magstay na lang tayo sa bahay. Pero alam nyo guys, itong mga binibili namin is investment na rin to eh. Maganda talaga na magkaroon tayo ng maraming prutas sa paligid ng ating bahay or mga gulay, 'di ba? Para in the future, hindi na tayo bibili. Kasi alam nyo na, nagmamahalan ang mga bilihin. So, mabuti nang maging practical tayo ba? Ayan. At saka yung mga nagbabayad ng mga ito guys, madalas ako kasi project ko naman ito. Si John, tinutulungan niya lang ako kasi mas ano siya eh, marami siyang alam when it comes to mga pag-gardening, 'di ba? So tinutulungan ako ni John. Pasensya na kayo, alam ko maraming nagrereklamo bakit malikot daw yung aking camera. Ewan ko ba guys? Pag nagve-video ako parang nanginginig man ang aking kamay. So ito na, ilalagay na natin ito sa ating sasakyan at para makauwi na tayo. Hindi ko alam kung saan tayo next nito. Nagugutom na nga din ako guys eh. Guys, nandito tayo ngayon sa Aldi at mag-grocery kami. Ayan. Favorite mushrooms. Ayan, so pauwi na kami. Ito lang yung mga napamili natin. $30 for the grocery. Ay, kaluparan ako. Ay, floor, nagamit ko na yung Lolo Lemon mo. Gift to sa akin ng birthday ko. A floor. Alright. Okay. Alright. Oh. Wow. That was fun. Lots of fun. Lots of fun. Guys, okay, labas tayo dahil magtatanim tayo ng coconut. Ayan. Hindi ko lang sure kung saan gawin. Hello, hi Province! Kitty Province, kitty lovely. Not sleeping. Midnight now. Province, come here. Kitty lovely. Kitty lovely. Big one. Big one. Ayan, so itatanim na ni John itong ating coconut. Naalala ba ninyo na may pinutol tayo na 2 puno ng coconut noong nakaraan? So bale, papalitan lang natin siya guys. Naku, mga 3 years na naman ata ito guys bago mamunga. Marami kasi kaming mga puno ng coconut dito. Binibigay ko nga sa aking mga kaibigan. Ayaw man nila guys. Bahala kayo. Kami na lang magtanim dito. Palibutan natin ng coconut itong ating bahay guys. In here, darling?
Alright. For lunch, nag-request nga pala ulit ako ng stir-fry veggies. Ito yung paborito ko guys na niluluto ni John. Alam mo yun, yung kahit araw-araw niyang ihanda ito sa akin, hindi talaga ako nagsasawa. Stir-fry broccoli with mushroom pala ito guys. Pakas! At ang i-partner natin dyan guys, itong ating brine chicken. Na in-air-fry ni John for 1 hour, 30 minutes each side. Lock in. Zero. Leg and thigh? No. Oh, yeah. Sa totoo lang, sa mga nagtataka kung bakit palagi lang kami sa bahay kumakain eh dyan, hindi kami madalas kumakain sa labas. Eh kasi guys, malaking tipid at saka isa pa, napakasarap ng mga niluluto ni Jan. Talagang mas masarap pa yung niluluto ni Jan kaysa nakakain namin sa restaurant. Hindi naman ito sa pagbuhat sa sariling bangko guys, no? Dahil asawa ko si Jan o dahil chef siya. Pero talaga guys, naku, pag natikman nyo ang luto ni Jan guys, siguradong babalik-balikan nyo guys. Nagsuggest nga ako kay Jan paano kaya pag magpa-order tayo ng mga chicken? Kasi yung iba ko talaga mga kaibigan guys, no, kung mapanood ba nila ito, mag-comment kayo dito. Sabi ng kanilang mga banang kano, sabi, oh, this is the best fried chicken that I've tried. Talagang naa-amaze sila guys sa luto ni Jan. Kaya sabi ko, baka sa future, pag may mga event sila or may mga celebration, birthday celebration or whatever occasion, pwede sila mag-order sa amin. Papaluto tayo kay John. Diba? Why not? Extra income din yun guys, no? Sa panahon ngayon na nagmamahalan lahat ng bilihin guys, kailangan natin magkaroon ng extra income. Since may skill naman si John sa ganito, magaling naman siya magluto, gamitin natin, diba? Para magkaroon tayo ng extra na pera. Siyempre, si Johannes hindi nabubuhayan pag walang kanin. Alam mo, palagi kong sinasabi sa sarili ko na dapat cut down na ako ng rice or alam mo yun, kasi tumatanda na tayo kailangan na nating magbawas ng mga sugar sa katawan, carbohydrates sa katawan. Pero alam mo tayo mga Pilipino, parang sinasabi lang natin yan, no? Pero parang hindi, mahirap. Mahirap talagang itigil ang rice guys. Kaya, ay nako, Johannes. Yes? No. No meat. Alam nyo guys, palagi yan dito si John nagluluto. Sa mga nagtaka kung bakit hindi ako nagluluto guys, no, marunong naman ako magluto pero hindi lang ako magaling magluto. Si John wala talaga niyang pahinga dito, nagluluto sa trabaho, nagluluto din dito sa bahay kasi ayaw nga niyang itoka sa akin yung pagluluto kasi baka hindi niya daw makain. Alam mo, nakakapagpahinga lang yan si John sa pagluluto kapag nasa Pilipinas kami kasi yung mga kapatid ko sa Pilipinas guys, magaling yun magluto. Yung dalawa kong kapatid na nakababatang kapatid at saka yung papa ko magaling din magluto. So pag nasa Pilipinas guys, nakaka-relax yan si John. Pero nagustuhan ko naman kay John guys, no, is hindi siya maarte when it comes to mga pagkaing Pinoy. Paborito nga niya lumpia, pansit, adobo, kahit nga dinuguan, paborito din ni John O ayan, bago tayo kumain, ayan, mandatory selfie muna tayo, mandatory video, pang reels naman tayo. Sabi ko kay John, sanay na talaga si John guys. Alam mo, kapag nagluluto yan siya tapos nasa kwarto ako, magpapaalam yan siya sa akin, sasabihin niya, oh, hindi ka ba magve-video? Kasi minsan guys, kapag nagluluto na yan siya, tapos bigla-bigla na lang akong dumating, tapos sabi ko, ay, bakit hindi ba ako sinabihan? Magve-video ako niyan. Lahat ng kilos at galaw natin dito, mag-video tayo, kahit na centavos na lang.
Ang kinikita natin guys, mag-video pa rin tayo. Marami na kasing vloggers ngayon, nahahati na ang sweldo. Pero alam mo, kudos sa lahat ng mga content creators na nagsisimula pa lang. Huwag kayong mawala ng pag-asa guys. Kapag wala pang nanonood sa inyo ngayon, huwag kayong mag-alala na pagdaanan ko na yan lahat. So, huwag kayong ma-discourage pag wala pang nanonood sa inyo ngayon, no? Kasi darating ang araw na madidiscover din kayo at lalaki din yung inyong mga channel, yung inyong mga page. Kaya sa ngayon, post lang kayo ng post ng kung ano-ano, no? Huwag kayong magmadali. Huwag nyo munang isipin yung sweldo, ganito, ganyan. Kasi masasaktan lang kayo, lalo na ngayon na centavos na lang yung mga binabayad sa atin, di ba? Hindi na ganun kalaki kagaya ng 2 years ago, 3 years ago na maraming mga bonuses, mga ganyan. Makaka-relate talaga yung mga content creators dito. But hanggat may nanonood sa inyo, 10, 20, 50, ang importante, merong nanonood. At saka lagi nyong isipin kung bakit ba kayo nagsimula sa pagko-content creator, 'di ba? Lagi nyong tatandaan yung mga pangarap ninyo, wag nyong basta-bastang bitawan. Kagaya ko, hindi ko basta-bastang binitawan. After 6 years, nandito na ako ngayon sa kinalalagyan ko and happy naman ako, guys. So ganyan din dapat ang mindset ninyo. Mindset ba? Mindset. Hi guys, good morning. Alis lang tayo dahil bibili tayo ng soil. Close pa pala yung car. Punta tayo saan yun dear? We're going to Smarty Plants. Bibili lang tayo ng soil. Magpunla tayo. So what are we gonna plant? Talong, beans, radish. Are we gonna try radish? Before we tried it didn't work. It didn't ever germinate. Oo. Maybe this time. I don't know. Tried broccoli once, but very disappointing. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa Smarty Plants. Ayan, dito tayo bibili ng soil. Maganda din dito bilhan ng mga pots. Ayan, mga pang-decorate sa inyong mga garden. Oh, marami din sila. Uy, hala ba? Tignan natin yung mga plants nila dito. Tignan natin. Ayan oh, ang dami nilang mga plants dito guys na binibenta oh. Ay, bongga. Different kinds of plants. Ay, ang mahal nito oh. Hala, $229.5. Ang dami talaga. Ang gaganda nila guys oh. Ito, fountain relays. Ayan. Fountain chalinti. Ito, ano ito? Fountain standing leaf. $500. Ay, ang ganda ng flowers, darling. Oh. Ano si Jan, hindi siya sumunod sa akin. Ang ganda ng flowers na to. Oh. What kind of flowers is this? This is a Musenta. Musenta, $95 lang siya, guys. It's like $5,000 pesos. Ito o saging ata. Yan, ang ganda ng mga flowers. Hala, ang ganda. Wait lang, nasaan na si Jan? Magpa-picture ako sa kay Jan eh. Ang mahal ng bougainvillea guys, 100,000 pesos. Ayan oh. Ayan, nasa 100,000 pesos. Bonsai siya ng bougainvillea. Eh, marami pang mga bougainvillea din dito oh. Mayroong $95. Pero yung bonsai, yun po yung nasa 100,000 pesos. Wow. Grabe ang mahal. Ito, hindi, you can get this one for $175. $175, but it's not the other one is very beautiful. Very fancy. Very fancy. How much for this one? For the big one? Oo nga no. Para sa Palm Beach ito no. Para sa mga mayayaman. I think this is $3,000. Ayan, kukuha si Jan ng fertilizer for the new trees. You can read about it. Yeah. Minerals that micronourish. Okay. Get the 3 of those. You wanna put that when you dig? Yeah, 1 cubic foot. Ayan. Ilalagay din dyan. Kapag tinanim natin yung trees, ilagay natin sa ilalim. Put in the hole. In the hole. 1 for each. 1 for each. What? Ay! What's that? Uy! What's that good? Natawa ako dito guys sa nakita ko rice hulls. Ayan oh.
Ito yung sa bigas, di ba? Ay, sa palay. Ito yung ano ng palay, di ba? Shells ng palay. Hala, ang mahal pala. 350 pesos. Mas mahal pa sa bigas. Naloka ako doon. Actually, ang mahal ng binili namin, ginastos namin $73 for the fertilizer and for the soil. Pero sabi ni John, it's worth it naman daw. Do you want to ano? It's worth it naman daw because when you plant in the beginning, in the start, you really need the fertilizer to protect, no? And these are special Your- blends. Your investment, ha? Very special blend. Special blend. Okay. Dumaan lang muna kami dito sa grocery, guys. Bibili lang si John ng, I don't know, salad. $4 a bag for $6 for the big one. $1.70. Ito yung mga tinatapon sa basurahan. Tignan niyo ang mga star fruits nila, oh. $2.79 yung isang piraso. Pero tignan niyo. Ayan. Ang liliit. Grabe yung star fruits na nakita ko, guys. $2.79. Tapos lapa na siya. Overripe na siya. Buti na lang talaga may mga star fruits kami doon sa bahay. Hindi pala naon. Kanina pa ako nagsasalita, hindi pala kayo naka-on dyan. So, ito yung quick grocery haul natin. May bili tayo sa Winn-Dixie na. Ito, baby spinach. Tapos milk. Tapos yan. Pipino. And then may chicken tayo dito. Iba-brine ni John ito. Ayan. Tapos may egg. Tapos mushroom. And then, ito yung merienda natin. Saka dyan, plain na plantain. Sa akin naman yung sweet. Andun siya sa labas, oh. Busy kami sa garden namin, guys. We are very busy with our garden. Okay, Did you get that? gonna use my gift that I got from Olive Benito. Birthday Good. gift. My birthday gift from Olive Benito. I'm gonna sous vide my steak. Sous vide. Wow. So, ito, guys. Ito yung ginawa ni Jana brine. I will just mix it. So, Ayan. So, ito, para mas masarap ang chicken nyo, iba-brine nyo siya. It's only water, salt, lemon, pepper. What else, darling? Put in here. garlic. It could use some rosemary, but Do you wanna, lemon peel. you wanna wash this? No? I usually don't, but you can if you want to. Okay, I will wash this one. You just put it straight, darling. So, Straight in. Yes. I-air fry na. Ay, air fry. Yeah, i-air fry natin. Ito natin. Lagay natin siya dito. Yan. And then we will close it. Close it. Squeeze out the air. Yan. And 4 hours, darling? Yeah, 4, 6. 4 to 6 hours. We can leave it till dinner time. Okay. Ayan. So, ayan lang siya. Ito na yun. Iba-brine lang natin ng ganyan. Make sure there's no air. Ayan. Yeah, just when you push the air out, it helps it the marinade surround the Like whole that? chicken better. Merienda muna ako habang pinifigure out na dyan kung paano gumana yung kanyang sugar. Yung regalo sa kanya. Birthday gift sa kanya ni Olive. Hindi niya kasi ma-figure out kung paano siya i-connect. Hindi siya mag-turn on. Maybe it's already on. Because there's a light. Ito yung sweet plantain guys. Dear, no added chemical. It's really good. It's just ripe plantain and palm oil. Right? Like it?
Harap eh. Hi! Let's go! Itong mga soil na binili namin is hahaluan namin to guys ng fertilizer. Ito yung ilalagay natin sa hole kung saan pagtataniman natin or itatransfer na natin yung mga fruits na nabili natin. Yung longgan, yung peach at saka yung kalamansi. Na guys, okay na. Maliligo na ako. Or maybe later. You wanna plant now? Ha? Okay. Baka bukas na lang ng umaga itong isa. Yung longgan tree. Tomorrow morning na lang. Hala, I'm very happy talaga guys. Look. I'm very happy. We have calamansi. We have the lemon tree. We have the peach. And then this one. The longgan. Yung longgan, ilalagay natin dito. Ayan dito. Magiging longgan na ito. Hindi ko sure kung anong klaseng ano ito eh. Puno ba yan? Or tatanggalin na lang natin yan. Kasi hindi ko rin sure kung ano yan eh. I'm very happy. I'm very contented now. With the new look of our garden. Hindi pa siya ganun kaganda tignan kasi syempre hindi pa siya organized. But pagagandahin natin yan guys sa abot ng ating makakaya.